think we're very pleased with how it has been unfolding so far. No, starting dun sa grave threats and now nandito na tayo dun sa usapin ng confidential funds. No? So I think malakas naman yung tiwala namin dun sa mga naging testimonya ng mga testigo namin, dun sa mga ebidensya na nalatag namin so far, di ba? Of course, without preempting, no, finally, yung mga appreciation ng senator judges dito sa mga nailatag namin. But we're very pleased with how's it been going so far. Sir, balikan lang din natin para doon sa mga hindi nakapanood nitong nakaraang linggo yung testimonya ni Attorney Roderick Wamil, yung dating State Auditor ng Commission on Audit. Gaano kahalaga yung kanyang binanggit? Dahil syempre meron din mga lumalabas sa social media, dinidismiss yung kanyang mga sinabi about their findings doon sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Yeah. Kaya ganyan ka-importante talaga yung lagi naming pag-anyaya sa mga kababayan natin, natutukan at panoorin nila, no? Mismo yung impeachment proceedings para hindi sila maligaw dahil madaming mga misinformation, disinformation campaign sa social media. So, ang pinakamahalaga dun sa naging testimonya niya, itong nung umupo siya bilang testigo, no? I think unang-una linatag niya ng mabuti ano ba yung mga lituntunin na sinusundan dito sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds, no? Tapos kinento niya dito sa usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education nung panahon na pinumunuan ng Vice Presidente, anong kanyang mga naging findings dahil siya mismo ang nag-audit, no, nung mga pag-liquidate nila sa paggasta ng perang ito, no. So narinig natin diyan, no, napakarami. For example, yung alam ng lahat na by now, yung kay Mary Grace Piatos, no, na nakalagay 70,000 pesos for medicines. At sabi nga niya, tulad nito, ang mga lumalabas, puro mga acknowledgement receipts lang, no? But ang point nga nila, sabi nila, ang problema dyan, kung sinasabi mo bumili ka ng medicine, nasa ng official receipt na galing sa butika. At napakadami pang iba, for example, discrepancy sa dates. Supposedly, ginasta tong pera na to December 2022, pero napakarami 2023 yung dates, no? So, and sabi nga na, kulang sa detalye para na tulad nung hinihingi nung Joint Circular 2015-01 ng importansya kasi niyan, kaya hiningi mga detalye para makita kung talagang ginamit siya doon sa limited purposes allowed under the law. So, ngayon, after nun, pinaliwanag niya kung bakit sila nag-issue ng AOM, no? And dun sa usapin na din yan, mahalaga din yung narinig natin sa kanya. Few days bago lumabas yung AOM, nagkaroon ng meeting, no? Pagpupulong, pinuntahan sila ng representatives ng Office of the Vice President, Department of Education, no? Kung saan meron silang request. Kung may problema, wag nang mag-issue ng AOM, mag-issue na lang ng audit queries, no? At sabi nga niya, sa kanyang experience, first time to na merong naghingi sa kanilang ganong request, no? So, isa pang mahalaga sa mga sinabi niya, nung paulit-ulit to, he was very consistent about this thing. Sabi niya, ang may pananagutan dito, hindi pwedeng ibigay lang dun sa Special Disbursement Officer. Sabi niya, napakaliwanag, no? Ang head of the agency, ang primarily and directly responsible, no, and accountable for this public funds, for the confidential funds. He cited provisions of the law, Government Auditing Code, and the circular governing the use and liquidation of confidential funds, no, yung Joint Circular 2015-01. At sabi last na, no, pinakamahalaga na sinabi niya doon, maliwanag dun sa joint circular, sinasabi na if the accountable officer fails to liquidate despite demand, that is a prima facie evidence that that person used those funds for his or her personal benefit. So, kaya para sa amin, no, napakaliwanag at napaka-importante, no, nung itong mga binigay niya sa atin na testimonya. Pero dyan sa prima facie point na yan, sir, hindi pa siya final eh, di ba? May audit observation memorandum, yung AOM nga, tapos meron ding notice of suspension and then later on notice of disallowance sa OVP. Pero hindi pa siya final, di ba? Kasi pwede pa siyang i-appeal sa Supreme Court. So, why are we saying na suspicious yung mga naging transaksyon doon sa OVP or even sa DepEd? Well, na natin. yes. Well, first of all, ang naging explanation ni Attorney Wamil dyan is, it's insofar as the COA is concerned, it's already final and executory. Kaya nga kapag na-issue ka na ng NOD, kailangan mo nang magbayad, no? Kailangan mo nang ibalik, kailangan mo nang magkaroon ng restitution. Sabi nga niya, ang pwede mong gawin dyan, you can bring it up to the court, Supreme Court, pero that is not an appeal. That is Rule 65 certiorari, petition for certiorari. Medyo technical, ano? But yan, strictly speaking, hindi yan appeal, no? Ibig sabihin yan, you want to you're asking the Supreme Court to declare null the order of the COA on the grounds of grave abuse of discretion. So ibig sabihin, final and executory na yan, no? But it could be annulled by the Supreme Court kung may finding ng grave abuse of discretion. So kaya nga sinasabi niya, unless may TRO,
kailangan mo pa rin tuluyan, kailangan mo pa rin bayaran yan. At he was pointing out na under that circular, ang nakalagay doon, failure to liquidate despite demand. And the demand there is not demand to restitute, it's demand to liquidate. So kapag, kaya sabi niya, magmula pa lang doon sa meron ka ng notice of suspension, it's clear, that's already a demand to liquidate. Pero hindi mo pa rin nagawa, so that already kicks in. There's already a prima facie evidence. So what does that mean? Ibig sabihin, nasa na yung burden, no? Ang assumption na ginamit mo for your own personal use and benefit. So, ikaw nang magpaliwanag, ikaw magpresenta ng ebidensya para mapakita mo na hindi mo ginamit. So, kung hindi mo magagawa yan ang presumption. Sabi nga niya, sinasabi, saan nakalagay? Sabi niya, hindi na kailangang sabihin because it's already in the law. Si Ms. Del Campo po ang pangalawang witness natin tungkol dito sa confidential funds and ng OVP po at ng DepEd. And next week kaharap po ulit siya. Ano po yung inaasahan natin na mas mabibigyang linaw pa niya bukod po doon sa mga sinabi ni Ginoong Wamil at yung magiging pangatlong witness niya pa, which is coming from the House of Representatives? Na si Ginang Del Campo, no? Maalala natin, ang sinabi ni Attorney Wamil, at some point in 2014, he transferred out of ICFAO, no? So, ang pumalit sa kanya dito, si Miss Eileen, no? Kaya nga sabi niya, mayroong mga ibang AOM na siya nang nakipag-issue, mayroong mga AOM siya ang nag-draft, pero hindi na siya nag-issue dahil umalis na. May mga katanungan sa kanya, particularly about the notice of disallowance. Sinasabi niya, I don't have personal knowledge about that anymore dahil umalis na siya. So, ang humalili sa kanya, si Miss Eileen, siya na ang magtutuloy ng kwento na yan. So, may mga ibang tao nag-iisip, pareho lang ba yung sasabihin? Hindi ho, no, magkaiba. Dahil yung wala ng personal knowledge, si Miss Attorney Wamil, si Eileen na ho magpupunan dyan. How do you view, ano po ang view ng prosecution team, attorney, doon sa, may mga eksena kasi sa Senate recently na parang ilan sa mga senator judges, I think na-observe din to ng publiko pati ng ilang mga opisyal, para silang nagko-cross-examine na rin sa mga witnesses na parang yun ay trabaho naman dapat ng defense at kayo din po sa prosecution. Well, what I'll say is we still, of course, respect the senator judge's right, no, to ask clarificatory questions, no, kung sa tingin nila importante ito para makapagbigay linaw, no, sa mga paksa na pinag-uusapan, no, dun sa testigo. But at the end of the day, we trust the discretion of the presiding officer to determine what questions are material and relevant to the issues at hand na dapat payagan. Pero hindi naman ito parang malilihis naman po yung train of kung paano inilatag ng prosecution yung presentation ng mga witnesses, yung pagtatanong po ninyo dahil may mga senator judges na instead of asking clarificatory questions, parang may suspicion at the same time parang iba yung atake nung dapat na pagtatanong nila sa mga witnesses natin. Naintindihan ko kung saan nanggagaling ho, no, yung mga ganong pananaw, but we just want to focus on the fact that nakikita namin sa mga testigo namin, well, hindi naman sila nalilis dahil nasasagot nila ng mabuti yung mga tanong. In fact, para sa amin, lalo pang napagtibay yung mga naging testimonya nila on direct examination after dumaan ng masusing pagtatanong sa cross and even itong mga clarificatory questions ng mga senators. Sir, doon po sa, di ba, hindi nag-stipulate o hindi sumang-ayon yung defense team doon sa maraming dokumento na dapat ay susuriin or itetestify ni Eileen Del Campo. Anong update doon, sir? Di ba? Kasi dapat magkakasundo kayo kung kailan nyo pag-usapan or susuriin yung documents na yun. For pointing that out, no? Ang narinig nga natin doon during the hearing, ang sinabi ng presiding officer, binigyan ng chance ang mga partido na mag-meet ulit before the clerk of court para mag-compare ng evidence para hindi na gawin ito during the hearing itself. Dahil nga nakita naman natin, nakakatagal, no? Nakakaroon ng recess, ulit-ulit, ang tagal, no? Dahil nga sabi namin, ginawa dapat ito nung pre-trial conference pa lang. Yan ang mismong purpose niya, nung pre-marking of documents. But for some reason, no, they refused to even compare their documents with ours. So, that's why we asked for that opportunity again. Ang nakakalungkot dito, when we were reaching out to them para gawin yan, obviously, no, ang purpose niyan dapat gawin yan before the hearing on Monday. Yes, Dahil sa Monday natin uupo si Miss Eileen, ano? But ang message nila sa amin, they want to do it on the 14th. So, Which is Tuesday pa. No, that's Friday. Friday ba yun? Ay, shoot. May schedule ng Friday. Yes. 14 is Friday. Oo nga, no? 10 pa lang sa Yeah. 10 pa lang sa Monday. So, I mean, what purpose will that serve? Obviously, dapat nga yan gawin before the hearing on Monday para nga mapabilis yung paglilis. Makita natin dun kay Attorney Wamil, nag-recess tayo more than 1 hour. Kay Eileen, gano'n na naman. And nakita na natin yung mga senator judges, they were starting to lose patience dahil nga, syempre, sayang ang oras pare-pareho. But we were really trying to avoid
avoid this. Unfortunately, we've been trying to reach out with them repeatedly after that hearing, but ang last update, yun ang binigay nilang sinuggest nila na date. So, Paano nyo i-resolve yun, sir? Magde-decide si presiding officer? yeah. Well, Escudero on Monday? siyempre, the problem is, Victoria, hindi naman namin sila pwedeng pilitin, hatakin na meet with us, no? So, we will have to let the presiding officer know about this para clear na hindi kami nagkakos ng delay dito. Sinusubukan talaga namin gumawa ng paraan para mapabilis, no? But ito yung nangyayari. Gano'ng kahalaga, sir, na mag-stipulate o mag-agree sila doon sa documents na yun? Sorry kasi hindi kami ganun ka-familiar with court proceedings. Hindi ba pwedeng magtuloy siya without them agreeing to your documents? E di i-presenta nyo lang po yung documents nyo. Pending. Oo, ganun din sila. Kung meron kayong Yes. hindi ina-agreehan doon sa documents nila, i-present lang din nila. Pwede naman namin gawin yan, kaya lang libo-libo kasi yung mga dokumento. No? Okay. Kaya gusto sana namin mapabilis. Kasi nga, we're talking about the same documents. No? Pareho yan, pero ang usually na ginagawa dyan sa mga paglilitis, kung pareho tayo ng dokumento, markahan na lang natin ang pareho na yun. No? Para hindi nila ngayon, pag-usapan. Yes. Wala nang question sa authenticity ng documents na to kasi pareho natin gagamitin yung ebidensya. Pero hindi sila pumayag magmula pa lang sa preliminary conference. Ang gusto nila, markahan natin yung respective copies natin of the same documents. Now, kaya nga ang punto namin dito, nanggaling sa kanila itong mga to. Sila nag-submit nitong mga liquidation reports na to sa COA. So, kaya nga ang sinabi na ni Attorney Capuno, kung maalala natin, well, if for some reason, no, may wala kayong tiwala sa dokumento namin, di gamitin na lang namin dokumento nyo. Siguro naman na, di ba, hindi na kayo mag-contest dyan. So, that's why, what we want to do is, let's compare yung documents mo sa amin. Dahil pag na-compare namin, nakita namin, sure, o pareho tayo, okay, then let's use yours. Di ba? So, let's see, we will inform the presiding You're officer saying about this. delaying tactic ito. Yun. Okay. Ayoko namang husgahan kung anong intentions nila if they're really doing this on purpose to try to derail or delay the proceedings. But what I will say, I think it's clear whether it's intentional or not, yan ang nagiging resulta. No? Again, ilang beses na natin ito nakita, magmula kay Attorney Wamil, then kay Zylene, at tapos ngayon, ito na naman. Lahat tayo, naiintindihan natin, ang pag-uutos ng presiding officer, dapat mag-meet kayo, gawin nyo yan before the hearing. Kasi nga, para hindi na kailangan gawin sa hearing yan. But napakaklarong, sinasabi nila ngayon, gawin natin yan sa August 14, tapos na yung hearing noon, Friday. Anong implication nun, attorney, kung Oo. hindi ma-resolve agad very soon, kung ganun ka-importante yung mga dokumento? Anong nila? mangyayari sa Monday? Well, baka force kami dyan na authenticate in open court yung mga dokumento na yan, no, sa witness namin. So, well, ang mangyari, magawa pa rin naman namin yan. Yun lang, mas makakatagal. No? Kasi nga, Instead na sana ay on track tayo doon sa takbo, may ma-delay pang mga ibang proseso dahil naghihintay tayo doon sa kung magkakasundo ba kayo o hindi doon sa mga documents na yun. tama. Yes. Sir, kunin ko lang din yung meeting na yon with Attorney Poa and Attorney Zulaika Lopez and Attorney Wamil. Are you implying na may irregularity? Doon sa hindi daw OVP ba ang nag-request? O ang COA ang nag-request? I it doesn't want to be matter kung accurate sino man about ang it, no? But what's sure is one of them, no? And I think, no, if I remember correctly, during the press conference after that hearing, no, si Attorney Poe did not deny it. No? In fairness to him, he confirmed na talagang meron namang meeting. No? So, as to whether there's irregularity or not, what I would say, no, is I'll just echo or repeat what the witness himself stated. Sabi nga niya, sa tagal niya doon, ito lang ang unang pagkakataon na nagkaroon ng ganong klaseng request, no? Na bago ma-issue ng AOM, ang pakiusap, wag ng AOM, mag-issue na lang ng audit query. At sabi nga niya, hindi yan napagbigyan dahil wala yan dun sa joint circular. No? Dahil nasa joint circular, kapag may problema sa mga dokumento na liquidation reports na sinusumite, AOM dapat ang ma-issue yan. Kasi yung significance ng AOM, yung AOM kasi big sabihin, first step yan, palapit ka na ng palapit dun sa pwede kang magkaroon ng notice of suspension or notice of disallowance. No? So, mukhang yun ang nangyayari. Bakit merong request na wag na lang mag-issue ng AOM, di ba? Para mapalayo. And hindi siya tugma kung ano yung nasa proseso na nakalagay sa joint circular. But, of course, let's be fair, pakinggan din natin kung ano ang magiging explanasyon, no, ng kabilang partido dito. But, of course, I mean, if they want to give explanation, natural, it can't be done open court, di ba? Pwede nilang gawin yan kapag sila na magpepresenta ng ebidensya, kung sino man ang sa panig nila na nag-attend ng meeting na yan, then they have to take the stand and answer it under oath. Sir, yung sinabi po ni Attorney Lorna Kapunan sa DZMM na delaying tactic ba yung pagpalit ni Attorney Christine Ferrer kay Attorney Michael Poa? Do you share the same sentiment? At bakit po delaying tactic yun?
I'm sorry, I didn't hear yung the entirety of what was said by Attorney Kapunan. But if I will surmise kung ano yung pinanggagalingan niya, siguro dahil dun sa refusal ni Attorney Ferrer, no, dun sa about nga dun sa mga documents, no, na nakita natin naman nag-continue hanggang ngayon. Siguro nakumpara lang kay Attorney po dahil we saw how he was reasonable, di ba? In fairness to him, no, Hindi siya madaming masyadong nag-object. Yes, and beside that is yung he agreed to stipulate on certain matters, no? Kaya napabilis din yung testimonya ng mga witnesses namin noon. So, I think ganun lang siguro na na-compare niya, no? Kung hindi naman contested tong matters na to, he agreed to stipulate on those matters. He was very reasonable, no? And then sa yung humalili, ayun na nga, no? Until now, parang ganun ho yung nangyayari. Normal naman po. Normal naman yung pagpapalit ng abogado in the middle of the... Yes, tama naman yun. To be fair with them, nakita naman natin ilang beses naman both parties, no, normal naman yun after one witness or two, minsan no, nagpapalit na yung on deck. Saka, siguro parte rin ng diskarte yan. Oo, legal strategy rin. Oo. Oo. Sir, bago tayo magtapos, unfortunately, bitin yung oras natin. Pero bukod kay Miss Del Campo at yung sa Miss Pareha from House of Representatives, asahan din natin sina Gina Acosta at si Edward Fajarda na mga Special Disbursing Officer ng DepEd at ng OVP. Magiging hostile witness ba sila, sir? At ano ang hostile witness? Oo. Pag sinabi mo kasing hostile witness, ang ibig sabihin niyan, their interests are adverse to the party who called them as witnesses. So, ang magiging effect, no, we have to qualify them as expert witness. And then once that has been done, ang paraan ng pagtatanong namin is parang cross-examination kahit na kami nagtawag instead of direct. So, ibig sabihin lang nun, we can ask leading questions. No? But abangan din natin yung mga magiging testimonya nila, no? Because silang special disbursement officers, meaning sila ang maalala natin, mga sinabi ng Land Bank officer, sila yung tumanggap ng pera. No? So, magandang marinig sa kanila, sila yung accountable doon, nung natanggap nila, sa nila dinala, sa nila ginamit.